Maraming tao ang nahuhusgahan ang kakayahan ng dahil sa edad. Madalas, kahit tayo sa sarili natin ay may pagkakataon na pinapaniwala natin ang ating sarili na hindi natin kaya ang isang bagay dahil bata pa tayo o kaya naman ay matanda na tayo, di ba? Pakiramdam natin ay hindi tayo magiging bihasa agad sa bagay na napili nating pasukin o gawin. Pero papatunayan ng paksa natin ngayon na kaya mong maging master sa isang bagay kung paglalaanan mo siya ng sapat na oras at matinding effort. Nakilala natin si Perf De Castro bilang original na miyembro ng bandang River Maya na tumatak nga sa mga awiting 214 at awit ng kabataan. Pero kung mas lalaliman pa natin ang pagkakakilala sa kanya, matutuklasan natin kung bakit isa siya sa mga itinuturing na pinakamagaling na gitarista sa Pilipinas. Kakaunti lang sa atin ang nakakaalam na sa murang edad na 15 taong gulang ay instructor na ito sa pagtuturo ng gitara at naging parte din ito ng banda ni Frances Magalona bago pa maging miyembro ng River Maya. Halika at ating talakayin ang nakakahangang kwento ng karera ng isa sa mga paborito nating gitarista. Pero bago ang lahat ay shoutout muna sa ating mga idol na sina Donato Valles, Paulo J. Sebok, Genevieve Panganiban, Gary Patulot, Justin Namok at Abdul Rafi Pangandaman. Maraming salamat mga idol. Ipinanganak si Perfecto De Castro IV sa Cabadbaran City sa Agusan del Norte noong August 15, 1974. Tulad ng mga normal na bata ay madalas itong nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Mahilig ito sa bike at kahit binigyan na ito ng ina ng piano lessons hindi pa nito ganong katrip ang musika. Nabago lang ang lahat noong 1987 noong challenge ng kanilang music teacher sa Don Bosco Makati ang kanilang buong klase na dapat umano ay may matutunang kahit isang instrumento ang bawat isa bago matapos ang school year. Doon na unti-unting napahilig si Perf sa pagtugtog ng gitara, lalo na at napanood nito ang isang konsyerto kung saan ay opening act ang bandang The Dawn. Sa murang edad na 13 ay nasaksihan nito ang isa sa pinakamabangis na solo guitar performance ni Teddy Diaz. Doon nagsimulang mangarap si Perf na gusto niyang mapunta sa ganong stage bilang gitarista at dahil sobrang naging idolo niya si Teddy, kumuha agad si Perf ng classical guitar lessons tapos lumipat din sa electric guitar kalaunan. Sobrang saya pa niya noong malaman nitong kaibigan pala ng kanyang ina ang isang tita ni Teddy Diaz, kaya agad nitong hiniling sa ina na mag-set ng pagkakataon para makaharap niya ang iniidolo at makausap ng personal na agad naman ay sinang-ayunan ng ina. Isa na yun mga idol sa pinakamasayang araw ni Perf, pero sa kasamaang palad ay hindi na yun nangyari dahil pinaslang si Teddy Diaz noong taon na yun ng 1988. Sa isang iglap ay naging isa yon sa pinakamalungkot na pangyayari sa kanyang buhay. Kung may naiwan man sa kanya ang kanyang iniidolo, yon ay ang naitanim sa kanyang puso na matinding passion sa pagigitara at pagsunod sa naging yapak nito. Ipinagpatuloy ni Perf ang pagmaster sa pagtugtog ng gitara, as in halos dun niya inilaan ang malaking parte ng oras niya noong panahon na yon. Kaya hindi rin nagtagal at naging parte na din ito ng iba't ibang banda. Hindi rin kapanipaniwala mga idol, pero sa murang edad na 15 taong gulang ay naging guitar instructor na si Perf De Castro sa Yamaha School of Music, sa parehas na school kung saan ito nag-aral ng gitara. Naging estudyante niya doon ang halos kaedad niyang sina Jerome Velasco na naging gitarista ng Datit, tapos lumipat ata siya sa bandang Pupil. Itama niyo ako mga idol kung mali. Tapos naging estudyante din niya doon si Jun Gilerma ng Radioactive Sago Project, tapos si G3 Misa na naging parte din ng Intro Voice at iba pa. Maging si Nathan Azarcon mga idol na naging kabanda niya kalaunan sa River Maya ay kabilang din sa kanyang mga naging estudyante. Sa mga panahong yon ay nagkaroon na din si Perf ng kakayahang magtayo at mag-manage ng sariling music studio sa Parañaque, kung saan nga lumipat
at ang bandang Zaga. Kung napanood nyo ang ating video ng River Maya, dun nyo malalaman ang ibang related na kwento tungkol dito. So habang ginagamit ng bandang Zaga ang kanyang studio, ay may ibang banda naman si Perf De Castro. Kabilang din ito sa iba't ibang project na ang mas malaki nga ay ang pagiging bahagi nito ng album ni Kiko o Frances Magalona. That time kasi mga idol ay sumabog na ang kasikatan ng OPM bands, at kung kilala mo si Frances Magalona ay nakikipagsabayan talaga ito sa iba't ibang genre. Nagbuo din siya nung panahon na yon ng sarili niyang banda na tinawag na Cannabis. Isang araw ay nagkaroon ang mga ito ng gig na ginanap sa Faces. Tumugtog doon sina Frances Magalona at ang bandang True Faith, na nagkataon namang andun din si Perf De Castro dahil inimbitahan siya ni Eugene Marfil na kanyang kaibigan at gitarista naman ng bandang True Faith. Hindi pa inaasahan na sa banda naman ni Kiko ay may miyembro din ito na dati namang kabanda ni Perf. So nauwi yon sa pakikipag-jamming ni Perf sa kanila, at doon na rin pinalitan ang pangalan ng banda ni Kiko bilang Hardware Syndrome. Sila na ang bandang nakasama ni Kiko sa pagbuo ng kanyang panglimang album na Freeman. Sabay na sabay yon sa pagkuha naman ng Zaga kay Perf bilang bago nilang gitarista, at tinawag na sila noon bilang River Maya. Kaya literal na hati ang katawan ni Perf De Castro noong panahon na yon. Binubuo nila ang album na Freeman ni Kiko at debut na self-titled album naman ng River Maya. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, ay si Perf De Castro ang katuwang ni Kiko sa pagsusulat ng isa sa pinakasikat niyang kanta na Kaleidoscope World. Kaya hindi maaari na hindi nyo rin mapapansin ang napakabangis na guitar solo sa kanta na yon. Ganun pa man, kahit kasama siya sa pagbuo ng Freeman, hindi naman siya naging opisyal na miyembro ng Hardware Syndrome. Namili kasi si Perf kung magpapatuloy ba siya bilang sidekick ni Kiko o maging opisyal na miyembro ng banda talaga na River Maya. At alam naman natin mga idol kung ano ang kanyang pinili. Isa siya sa naging original na miyembro ng River Maya na nakasama sa kanilang sobrang successful na debut album. Naging sunod-sunod nun ang gig ng River Maya dahil sumabog talaga ang kanilang kasikatan. Pero sa mga panahong walang project ang River Maya ay nagkakaroon ng panahong sumama si Perf sa isa niyang tropa na si Mon Legaspi, na noong panahon na yon ay parte naman ng kabubuo pa lang na bandang Wolfgang. Nakakasama siya ng mga ito sa ilang rehearsals, kaya nagkaroon na rin siya ng relasyon sa naturang banda. Kaya nung umalis si Perf sa River Maya noong 1995 ay bumalik siya sa kanyang project band na The Blues Trio at muling nakabilang sa iba't ibang projects, kasama na nga ang pagiging producer nito ng pangalawa at multi-platinum na album ng Wolfgang na Semenilin. Ang album na inirelease din internationally kung saan namang kabilang ang kanta na Mata ng Diyos. Around that time mga idol ay bumuo na din si Perf ng sarili niyang banda na tinawag naman Triaxis, na nakapaglabas naman ng dalawang album na under ng Sony Music Entertainment, ang Farther Down the Bend noong 1996 at Who We Are noong 1998. Noong 1997 ay pumasok si Perf De Castro at tinapos ang kanyang bachelor's degree in music performance at music education sa Philippine Women's University, sa parehas na paaralan kung saan galing ang kanyang guitar hero na si Teddy Diaz. Dito na naipakilala sa kanya ang paggamit ng 10-string classical guitar na kinahiligan at na-master din ni Perf. Hindi lang yun mga idol, sa kanyang graduation recital, sa hindi niya sinasadya ay napili niyang tugtugin ay yung parehas din palang musika na planong tugtugin ng kanyang yumao na idolo na si Teddy Diaz sa kanyang graduation, ang Concierto de Aranjuez ng Spanish composer na si Joaquin Rodrigo. Noong malaman niya ito mga idol ay buong pusong inialay ni Perf De Castro ang kanyang performance sa kanyang iniidolo. Habang nasa bandang Triaxis ay nakatanggap si Perf De Castro ng 1998 Katha Award para sa Best Track Instrumental Performance and Composition para sa kanilang kanta na Perf's Boogie. At 1998 NU107 Rock Award para sa Guitarist of the Year. Tapos na-nominate din ito sa pagiging Producer of the Year noong taon na yon. Noong 1999 ay si Perf De Castro din ang producer ng self-titled album ni Mark Velasco. Sa hindi siya kilala ay siya nga yung kumanta ng Ordinary Song.
Nagpatuloy ito mga idol na maging bahagi ng iba't ibang projects at naging Artist of the Month pa nga ito sa virtualtunes.com noong parehas na taon ng 1999. Naging Artist of the Month muli ito noong taong 2000 sa musico.com at nakatanggap ng Awit Award for Best Rap Recording noong 2001 para naman sa pagiging bahagi muli at pagpuproduce ng kantang Love for Life sa album muli ni Francis Magalona na Freeman 2. Lumipat na ito at tumira sa Los Angeles, California noong 2004 pero nagpatuloy pa rin ito sa pagre-record at pagpe-perform. Gumawa na rin ito ng kanyang sariling website at social media accounts para magturo, magbigay ng tips tungkol sa iba't ibang gamit na may kinalaman pa rin sa gitara at paminsan-minsan ay yung ilang performance ng kanyang banda. Ini-interview din ito ang ilang kilalang personalidad sa mundo ng musika na mula sa Pilipinas. Noong maganap ang nakakalungkot na sakunang mudslide sa Leyte noong 2006 ay nag-produce si Perf De Castro ng isang benefit album na tinawag niyang Leyte The Benefit CD na ibinigay ang kinita sa mga ahensyang namamahala ng pagbibigay ng relief operation sa lugar. Mula noon hanggang ngayon mga idol ay hindi tumitigil si Perf na ibahagi ang kanyang passion sa musika. Madalas pa rin itong maging bahagi ng iba't ibang projects at collaboration sa mga kapwa niya music artist. Nagre-release din ito paminsan-minsan ng sariling album at noon ngang 2021 lang ay muli itong naging bahagi sa album ng isa na namang sobrang sikat na rapper na si Glock 9 sa album nito na Puot at Pag-ibig. Sa ngayon mga idol ay makikita nyo siya lagi sa kanyang YouTube channel dahil sobrang aktibo niya doon na halos 2 o 3 beses nga siya mag-upload every week. Kaya kung isa kang tagahanga, isang gitarista o nagsisimula palang tumugtog, ipinapayo ko na mag-subscribe ka sa kanyang channel dahil patuloy pa rin siya nagbabahagi ng kanyang kaalaman na siguradong makakatulong ng malaki sa iyo kung nangangarap ka na maging magaling na gitarista na katulad ni Perf De Castro.